ay tunay nga po nakasiya-siya, katuwa-tuwa, nakakabata, nakakaganda, nakakatangkad, ano pa? Nakakabusog. Amen! Ganyan po, pag ang Diyos ang ating pinupuri, tunay na nandoon ang kasiyahan, nawawala ang lahat ng kalungkutan, nawawala ang lahat ng problema. Amen. Kaya naman, lahat ng may hininga ngayon, lahat ng humihinga, purihin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Ating palakpak ang ating mga kamay bilang pagpupuri sa Diyos na buhay. At ating po ang sabayan niyo po kami. Amen. Lahat ng tayo, hininga. Nakalimutan niyo na. Sama! Lahat ng may hininga. Panginoon, sama! Lahat ng may hininga. Purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga. Purihin ang Panginoon. Magpupuri sa bawat puno. Kung may alinlangan sa Diyos katiyakan, ako'y magpupuri, ako'y magpupuri. At man ang mangyari, ako'y sandalan, ako ay aawin. Hanggang nabubuhay, di pa pipigil muli. Ako'y magpupuri. Amen. Ano ang damdamin? Ang Panginoon ang bahala sa akin. Ang pagpuling sandalan, hindi pa saklo. Ang sigaw ay kapuri. Ang Diyos ay maghari. Hanggang nabubuhay, di pa pipigil muli. Ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papurihan. Ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papurihan. Ikaw ay dakila, ikaw ay hari, ikaw na mamayan kung akong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay lahat ang makakapatay. Dakila, ikaw ang hari, ikaw na mamayan kung akong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay lahat ang makakapatay.
Sino pa humihinga ngayon? Kaya mo pa bang magpuri sa Diyos? Kaya mo pa bang ipalangka ang iyong mga kamay at sabihin, Lord, kaya ko pa rin magpuri sa Kanya sapagkat ako ay humihinga ka. Kaya ko siyang papurihan sa bawat segundo aking itataas sa Kanyang pangalan. Sa araw-araw, tayo ay aawit ng may pasasalamat at pagpupuri sa Diyos na nakita. Hallelujah! Come on! Sabayin niyo. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw diiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, bisa mo! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw diiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw ay Praise God! Kay saya-saya, kay sarap-sarap talaga na magpuri sa Diyos na dakila. Kahit ang pawis nandiyan, okay lang yan. Kasi, andoon pa rin ang mabanguang sa harapan ng Diyos. Amen! Hallelujah! Tunay nga po na ang Diyos ang ating pinakamalaking guro sa lahat ng kahit na sino pa man. Siya ang Diyos
sa kanyang harapan. At ano po ba iyon? Ang gawin kang isang pusong dalisay na kagaya ng isang tubig na umaagos na kay linis na dumadaloy. Doon na makikita kung gaano na ang Diyos ay kumikilos sa buhay mo. Mararamdaman at patuloy na masisiyasatan mo ang pusong dalisay sa iyong buhay. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos,
pusong narito. You feel the presence of God right now, my sister and brother? Nararamdaman mo ba ang pakiusap ng Diyos at pagkatok niya ngayon sa'yo? The presence of God is here right now. You need to do is to hear and to obey and to open your heart and focus to the Lord. Isang pusong tapat na patuloy na nagmamahal. Pusong tapat na kahit sa hirap, nandiyan ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. Na sa pusong tapat, diyan mo makikita ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Nang dahil sa pusong tapat, kailanman ng Diyos hindi ka iniwan magpagalan. Dahil sa pusong tapat, narito ka. At laging pinapaalala ng Diyos na ikaw ay tunay na minamahal mo. Dahil sa pusong tapat, patuloy na dinadalisay ang bawat pusong nagsusumamo at nagpapakubaba sa kanyang harapan. And now that you are here, God touch you right now. Come on. While the organist play, God deserves the highest glory and the highest thanksgiving right now. Did you hear the voice of God right now? Just close your eyes and you heard the voice of the King of Kings and the Lord of Lords. Sa isang pusong tapat na dinadalisay ng Diyos, ikaw ay lumalakad sa napakalinis na tubig at patuloy na hinuhugasan ang puso mong kasalanan. Isang pusong tapat na sa'yo nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang puso itinitibok na ika'y paramalang. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Play the bass. Play the pianist in the bass. Come on. While they play, pwede mong itaas ang iyong kamay. Pasalamatan ng Diyos sa pagdalisay ng bawat pusong narito. Salamat sa iyo, Diyos, sa patuloy na pagmamahal, patuloy na pagkabay, patuloy na binibigyan ng pag-asa, patuloy na binibigyan ng lakas, patuloy na binibigyan ng kaginhawan, patuloy na binibigyan ng kasagutan, at ang lahat ng ito ay galing sa iyo. Pagmamahal na galing sa iyo.
Pwede ho po ba na ang lahat na nasa kanyang mga upuan, awitin po ninyo ito ng mayroong pusong pagpapakumbaba. Hayaan natin na sila ang kumanta. Music ministry. Come on. Please play the piano. Kaya mo bang lakasan ang boses mo sa pag-awit sa Diyos? One more time. Kung kaya mong itaas ang iyong kamay, do it. Kung kaya mo ipikit ang iyong mga mata, do it. Kung kaya mong isuko ngayon ang puso mo, do it. Yan ang gusto ng Diyos na gawin mo. Raise your hands.
unti-unting lumalapit sa bawat isa. Na mula sa iyong ulo hanggang sa baba, mararamdaman mo ang apoy ng mula sa Diyos. Sa isang pusong tapat, ang Diyos nakikita niya ang bawat isa. Kilala ka niya, kilala niya ako. Alam niya ang bilang ng buhok mo. Alam niya kung ilan ang bilang. Alam niya kung ano ang problema. Alam niya kung sino ka. Sa pusong dalisay, dadalisayin ka at ang lahat ng mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat sa kanyang harapan ay kanyang tatanggalin sa pamamagitan ng kanyang presensya. While I sing this song, meditate the song, and please ibigay mo ng buong-buo sa Diyos ang puso. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa iyo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y maaalam. Isang puso sa iyo'y walang alinlangan. Isang puso itinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ng pagpupuri, handog ng pasasalamat, handog ng aming mga puso, patuloy na magpupuri sa Diyos ng buhay ko. Kung gaano lang ang puso natin dinalisay ng Diyos, hindi ako mag-aalinlangan, mga kapatid, na sabihin ng Diyos natin kailanman hindi nagkulang. Ang biyaya at habag kailanman mananatili na kanyang ibibigay sa bawat isa. Biyayang nag-uumapaw na walang kapantay, na hindi kayang ibigay sa mundong ito, sapagkat ang Diyos kailanman hindi nagkulang. Ang tao ay nagkukulang. Ang tao hindi kailanman magiging perfecto. Ngunit tayo'y tinuturuan ng Diyos upang ganap na kaaya-aya at kalugod-lugod sa kanyang harapan. Ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang aking karamay. Sapagkat kailanman hindi mo ako iniwan ni pinabayaan mo.
umay pagmamahal. Ikaw ang pag-asa ko, ikaw ang sindigan ko. Pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Hallelujah, ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Isa pa. Ikaw lang ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Nararamdaman niyo po ba, kapatid? Nararamdaman ko eh. Ako'y nangangalusap ang Diyos sa bawat isa. Hindi lamang ang ating focus ay yung kaibigan, ang dapat kaibigan. Ngunit gusto ng Diyos na ating mga puso ay unang-unang sa Kanya. Biyaya mo sa akin, dakilang ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako, kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, dakilang ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako, biyaya mo sa akin, dakilang ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako, kahit kailan di ka nagkulang. Yes, biyaya mo sa akin. Ang biyaya ng Diyos ay laging sapat. Ang pag-ibig mo sa akin, na hindi magbabago. Pag-ibig na kailanman hindi magbabago. Pag-ibig na patuloy na nakakapatak sa iyong puso. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, dakilaan ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan.
ay walang hanggan. O Diyos, salamat sa dakilang pag-ibig, dakilang pagmamahal, patnubay, kasiyahan na walang kapantay ang ipinahawak mo sa bawat mundo. Salamat dakilang Ama, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, mga angheles ng Panginoon na patuloy na ating kasamang nagpupuri at ang kanilang mga trumpeta ay patuloy na tumutulog at sinasabing Hallelujah at Sinulem. Salamat sa iyo, Diyos. Diyos na nakila, Diyos ng pagkapangyarihan, Diyos ng pag-asa, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng buong sanlibutan. We give you all the glory, honor, and adoration. In Jesus' name we pray. Let's say amen and amen. Hallelujah! Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. Amen. Kami po ay taga-Friends of Jesus Christ, kaya ngayon nandito kami sa inyong harapan. Ipinapaabot po ng aming mga senior pastor, area pastor, at lahat ng sambahayan ng aming spiritual na pamilya, ang malugod po namin pagbati sa inyong lahat. Amen. At mapuno nawa kayo ng abag, kapayapaan, at pag-ibig sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. So bago ko po ipagpatuloy, pakilala ko muna ang team namin. Hindi ko na sila papuntahin sa harapan dahil isa-isa naman sa pupunta mamaya dito. Bagitin ko lang mga names nila. Sister Lindy rin, ayan. Kapatid ni Pastor Chris Abonillo. Amen. Ganito siya. Sister Beth, nasa likod po siya, busy po siya. Dahil nagsusulat siya ng mga, doon sa Biblia, susulatan niya yung mga pangalan nyo doon. Personalized po ang aming pagbigay dito sa inyo. So, as friends of Jesus Christ, ito'y hango sa salita ng Diyos sa John 15, verse 13 to 16. So, ang sabi dito, walang pag-ibig na higit po sa pag-ibig na isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ito sabi ng ating Panginoong Jesus. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad nyo ang mga utos ko. Dahil hindi ko kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang sinasabi ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan. So, we are all the friends of Jesus Christ. Dahil sabi niya, tinatawag ko kayo bilang mga kaibigan ko. Amen. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo upang kayo'y pumayo, mamunga, at manatiling namumunga. So, yun po parang kondisyon ng Lord yan. Being a friends of Jesus Christ. Kailangan natin humayo, mamunga, at manatili namumunga. Pero may kalakip na pangako ang ating Panginoon. Sabi niya, sa gayon, ang anumang hingin niyo sa Ama, sa pangalan ko, ipagkakaloob ko ito sa inyo. Amen. So, talagang na-try niyo ba ito? Na sumunod kay salita ng Diyos at ang pangako niya. Ano manghingin mo, anak, sa pangalan ng aking Ama, sa pangalan ko, ipagkakaloob ko ito sa inyo. Amen. So, nagkwentuhan lang kami ni Pastor Alfred kanina. Mahaba po yung aming kwentuhan. Ay halos pareho lang ang ministry natin. Nag-reach out tayo kasi iba't ibang lugar. So, with the friends of Jesus Christ, humahayok kami sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, at Mindanao. So, kung saan kami tawagin ng Lord, andun kami. Amen. Walang reklamo. Huwag na titingnan nyo, wala akong pamasahe, ay hindi ako pwede, busy ako, nanay ako, ang dami kong gawain. Kami nanay po, anin ng anak ko, may special pa, ganoon pa ako, mga ako na ngayon, magtatatlo. So, hindi sila maging hadlang sa gawain ng ipinagpanginoon na ibinigay sa amin. So, sabi ng Lord, ako ang pumili sa inyo. So, hindi ibig sabihin si Pastor lang ang pinili. Lahat tayo samahan si Pastor sa paghayo. Amen? Amen. So, yun ang pangako niya. So, ang Panginoong Jesus, siya po ang aming punong ubas at kami naman po ang namumungang sanga. At ang Panginoong Jesus Kristo ay siya po pinaka-pinuno, pinaka-pangunahin sa aming spiritual family
the Friends of Jesus Christ. Amen. So ang Free Bible Ministry namin, kaya kami tuloy-tuloy sa gawain ito, dahil nananiwala kami sa kanyang salita, lamang tumanggap kayo ng libre, magbigay naman kayo ng libre. So ito po ngayon, ang mga Biblia ito, libre po itong ibinibigay namin sa inyo. Amen? Excited ba kayo? Amen. So, naano lang ako, na-touch ako doon sa worship namin, na kung gaano ang ating puso, ialay natin sa Diyos. Kailangan maging tapat ito sa Kanya. Dahil talagang dito nagagalak ang Lord. Kaya pure heart. So, ang topic namin last week, to keep your heart pure. So, sabi ko, Lord, pure heart. Amen. So, buhay na buhay pa yung salita, to keep your heart pure. Kaya kami, tuloy-tuloy kaming paghayo dahil kailangan sa pagsunod sa layunin ng Diyos sa buhay mo, kailangan ang puso mo ay pure. Kailangan maglingkod ka, ang dami mong dalang bagahe. So, yung pagbibigkas mo ng iyong salita ng Diyos, hindi ito maging buhay. Dahil kailangan unahin natin ang puso. Kaya ngayon, nung pag-worship natin kanina, paulit-ulit inaawit ng ating worship leader, tumanim sa puso ko, memorize ko yung kanta. Oo. So parang, pinakanta ba natin ito sa ating church? So natanim sa puso ko dahil binabalik ko sa Kanya, Lord, ang puso ko ay gusto ko maging tapat sa iyo. Ikaw lamang ang aking mamahalin. At hindi lang sa iyo, Lord, na walang alinlangan. Ang bawat tibok ng aking puso ay para ikaw ay parangalan. Hinahandog ko lahat ang aking papuri at pasalamat ay para sa iyo lamang, Panginoong Jesus. So habang nag-worship tayo kanina, binabalik ko kay Lord. Nagdadasal ako, Lord, pumipikit. Sabi nga, ipikit yung mata. Nagkakapikit ko, nangungusap ako kay Lord. Ito po ang aking handog, ang aking puso, na patuloy maging tapat sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon, na sa aking paghayo, maging malinis po ito, at maging kalugod-lugod sa iyo. Kaya napakaganda po kapag tayo ay sumunod sa Lord. Amen? Amen. So, mayroon po kaming panitayin o vision na ibinigay sa amin sa Friends of Jesus Christ, Matthew 24:14. Ang sabi dito, ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghari ng Diyos upang makilala ito lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Kaya excited kami, umahayo kami. Wala pong nagpayo kami, pastor, wala naging sponsor sa amin. The Bible, galing sa church, galing po yan sa aming mga tithes offering. Kaya minsan may pastor nagsasabi, State Rose, bakit hindi mo na lang ipadala yung Bible? At ipamahala nyo sa amin, kami nang nagbibigay sa members. Sabi ko nga, Pastor, kung ganyan lang sana, nagpapagaan yun sa amin. Alam lang, ibigay lang sa inyo. Hindi na kami pupunta dito, magpagod. Pero ito po yung palisiyan namin, kailangan namin sumunod. Dahil galing po ito sa aming sacrificial offering namin kay Lord. Galing sa aming tithes and offering, wala pong sponsor. Ang aming pamasahe pagpunta dito, minsan sasakay kami ng aeroplano. Dito, nagbaylan lang kami. Lahat ng gastusin, lahat sa hotel, accommodation, sa fare, sa gasolina, galing po yan lahat sa amin. So, ito yung sinasabing sacrificial. Ang pusong tapat sa paglilingkod ng Diyos. Hindi, walang alinlangan. Huwag kang tumingin at busa. Ito kang wala. Huwag kang mag-alinlangan sa paglilingkod mo kay Lord. Dahil talaga naman ang Lord, kapag tinawag ka, nakalaan na ang provision. Amen? Kaya huwag kayong matakot, sumama kay Pastor. Samahan niyo siya. At talaga naman andun yung, sabi nga ng Lord, ilalahad ko ang mga bagay na himala at napila na hindi mo pa nakikita. Doon talaga ipakikita ng Lord ay yung mga himalang bagay na nakalaan para sa bawat isang masunurin sa Kanya. Amen. So, ang Free Bible Ministry ay sinimulan po ito ng aming founder, si Pastor Raquel Canlas, isa po siyang babae. At 1983, nag-start po ito. Nagtrabaho po siya sa isang malaking kumpanya sa Makati po. At doon sa kanyang, dati pa siyang Katoliko. Pero andun na yung puso niya na maglingkod sa Panginoon. Kaya yung buong sweldo niya, binibili niya ito ng mga Biblia, ilagay niya sa kanyang compartment, dahil single lang siya, binibigay niya ito ng libre sa kanyang mga office mate, alaga naman kayang bumili ng kanyang mga katrabaho. Pero bakit hindi makabili ng Biblia? O kayo, bakit kayo lang Biblia? Alam ko meron kayo, gusto nyo lang. Kasi sa cellphone, pwede na tayo mag-access, di ba? Pero kailangan gusto pa rin natin yung physical na Biblia. Kailangan marunong tayo magbuklat. Kaya ako nga, magbasa ko ng Biblia, labo na yung mata ko.
Lord, pwede sa cellphone, pero mas maganda talaga yung physical na Biblia. Para bang nandito, parang buhay, para bang sinasaliksik mo ang Panginoon. Mayroon bang sakripisya yung pagbabasa mo, saliksik mo sa Kanya. Dahil kung cellphone, parang magaan. Pindot-pindot lang, lumabas na yung Mark 12, chapter 1, verse 2. Madali lang. Whereas kung ikaw ay nagbubuklat ng Biblia, parang hinahanap mo si Lord. Talagang napakaganda. Kaya kapag may Biblia kayo, kailangan basahin nyo yan. Hindi pwedeng itago at i-display. Pag binuksan mo yan, may buhay yan. Mayroong kapangyarihan yan. Kapag binasa mo yan. Hindi sa worship kanina, ninanamnam mo yung mga salita na pag-worship mo. Hindi ka pag-worship, marami kasi mga sa isipan natin, di ba? Ano na kayo nangyari sa Panginoon? Ako mamaya, ano kayo tututuin ko? Ang dami nyo. Pag mag-worship ka, focus kay Lord. Namnamin mo ang bawat salita. The same way rin sa salita ng Diyos, sa Biblia, meron itong power. Buhay ito. Kaya kami, nandito kami ngayon para i-share sa inyo. Amen? Kaya, the Free Bible Ministry, numpisan to ng aming founder, 1983, at kaming mga Friends of Jesus Christ, mga miyembro, pumahayo na kami kasama ang aming pastor. At ngayon, matatanda na po sila, nasa 70 years old up. Kami na pong bata-bata, 60 years old na rin kami. Mga senior na kami. Pero kaya pa namin humayo, kaya andito kami sa inyo ngayon. Amen. Kasi mga kabataan namin, may mga trabaho, may mga leader namin ng mga youth, mga young adults, may mga work. Kung paano ba kayo, hindi kayo pwede mag-lingkod kay Lord. Kasi kami may mga edad na eh. Pero in His perfect time, alam ko, lahat sila ay kahayo. Amen. Kaya naniwala po kami na sa aming pagbibigay ng Biblia ay malapit ang darating ng Lord. Excited ba kayo? O ba kayo gusto nyo dito sa mundong ito? Huwag mo na, Lord. Gusto ko pa dito. Ako gusto ko na doon sa heaven. Mas maganda doon. Hindi ko kasi naramdaman. Kapag ikaw ay mayroon kang deeper relationship sa Lord, excited ka makisama mo siya doon sa langit. Excited ka kasi sa mundong ito, walang katapusan na problema. Wala ba kayong problema? Pero sabi ng Lord, huwag kang mag-alala na bilang isang Kristiyano, hindi tayo exempted sa mga trials. Yung trials na yan ang nagpapabago sa atin, yan ang nagpapalakas sa atin, nagpapatatag tayo. Pinapatatag tayo ng Diyos sa darating na mga panahon na talagang ipipersecute na tayo. Pero sabi ng Lord, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayong pababayaan. Yun ang kanyang pangako sa atin. At ang Lord ay tapat sa kanyang pangako. Amen? So ngayon, lahat ba dito sa mga kamay? Sino na po nakapag-fill up ng form? Ganito. Lahat na. Amen. So, ano na ako? Lockdown na. Sa Bisaya pa. Lockdown na ako. Sino Bisaya dito? Wala. Mga Ilocano lahat. Mayroon doon sa likod. Taga saan kayang Bisaya na yan? Saan? Lito pala. Mga Bisaya pala doon. Amen. Ako naman taga Davao. At ngayon, tawagin ko po yung aking kasamahan. Okay, ganito lang yan. Mamaya, kunting reminder lang po. Mamaya, nasaan yung claim stub nyo, yung kaputol nito? Itago nyo yan, baka mamaya kapakinig nyo, pinukulaan mo na yun yan, tapos natapon nyo. Yan po ang claim stub nyo. Kasi tatawagin namin ang mga pangalan nyo, may number yan. Hindi pangalan ang tatawagin namin, kundi yung mga numbers nyo. In order kayo, 1 hanggang 10, tapos next, sa second class, 10 to 20, 21 to 30. So, sunod-sunod tayo para mabilis. Amen? So, isang tao, isang Biblia. Amen? Bawal ang proxy. Pero, binigyan ko ang mga pastor dahil may mga pasok, may mga trabaho. So, binigyan ko sila ng additional na Bibles. So, nasa kay pastor na po kung sino ilalagay niya dito. Amen. Yung mga wala dito. Amen. So, ngayon, tawagin ko po si Sister Lindy. Ayan. Sister Lindy. Okay, mag-share lang po siya regarding sa salvation. Purihin kayo ating Panginoon sa araw na ito. Medyo tayo ay naikudi ko ako kasi alam niyo naman, bata pa tayo. 75 na po ako. Kapatid ko si Pastor Kiss.
na bigyan kami EJ Manila. Nabayagan ko the Third Friends of Jesus Christ. Kaya kasama ako sa mga outreaches. Hindi kaupo bigang pa, ado tinagnapanan mi mo, Oro, Isabela, Wadino J, pangiturungan ti Apo kada tayo. Ang peso nga nagiting gastos ni sarili may amin. Tapos nagiti Biblia, amin nagiti ikapo, kag offering namin. Kaya amin tayo dito'y nakaawatan iti Apo. At dati relasyon tayo kanyanan. Kasi no awan pa iti relasyon tayo iti Apo, nasa limuot tibiyag tayo. Kag saan tayo nga makaapan, iti langit nga walang hanggan. Kaya pasaag man datoy, kunanatoy, sino po sa inyo ang nakakatiyak na namumuhay na si Jesucristo sa inyong buhay? Ibig sabihin po, tinanggap na ninyo siya bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. At namumuhay na kayo ayon sa mga panukala niya sa Biblia. Para sa ating lahat at lalo na para sa sino man dito na hindi pa nakipag-isa kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ulitin lang po natin ang buod ng mensahe ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Amen. Pagsahin ko pa, please. May dalawang pinagpipilian ang tao, kamatayan o buhay na walang hanggan, kasama ng Diyos. Ayon sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Tunay nga po, kung wala tayong relasyon sa Panginoon, hindi natin mararating ang buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Tapos, kamatayan ang hatol sa kasalanan. Ang taong makasalanan ay tiyak na makapamumuhay na kasama ang Diyos. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At ito ay sa pamamagitan ng kamatayan ng anak ng Diyos na si Jesucristo at ng kanyang muling pagkabuhay. Amen. Kaya mamili po tayo, kamatayan na kasama ang dyablo o buhay kasama ang Diyos. Amen. Karamihan po sa atin dito ay pinili ang buhay na kasama ang Diyos. Para doon sa hindi pa nakapagpasya, inaanyayahan po namin kayo na buksan ninyo ang inyong mga puso at papasukin ang anak ng Diyos na si Jesus, na siyang nag-alay ng kanyang buhay para kayo ay magkaroon ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Amen. Ito po ang panalangin natin para sa pagtanggap kay Kristo sa ating buhay. Pwede po ba tumayo po tayong lahat at ipikit ang ating mga mata? Amen. Sumunod po kayo sa akin habang binabasa ko ito. Jesus, anak ng Diyos, ako po ay isang makasalanan at ibig ko na pong magbagong buhay. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko at binubuksan ko nga ang puso ko sa iyo. Naniniwala akong namatay ka sa krus para bayaran ang mga kasalanan ko at nabubuhay kang muli para magkaroon ako ng panibagong buhay, buhay na walang hanggan. Amen. Isinusuko ko sa iyo ang aking buhay at maghari ka sa akin bilang tagapagligtas at Panginoon. Salamat po Diyos Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo umupo lahat. Yun lang po. Salamat at mayroon na tayong lahat pala na relasyon sa Panginoon. Thank you, Lord.
we all know, alam naman po namin na lahat nito ay nakapag-isa na sa ating Panginoon. Amen? Tayo yung mga anak ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, anak ako ng Diyos. Ako ng Diyos. Ayan, nakangiti. Alam nyo ba, bilang anak, yung iba, kung anak na mayaman, proud na proud, mas lalo tayong proud. Dahil anak tayo ng pinakamayaman. Amen. At sabi nga dito, dahil natanggap na natin ang kaligtasan, ang Panginoon natin hindi nagtatapos sa kanyang mga pagpapala at kaloob. Talaga naman ang Lord, pag tayo tinawag, gusto niya, tayo, parang full pack sa paghayo. Ibang ready, kumbaga sa sundalo, kumpleto na, nakabackpack na, nandiyan na lahat, pagkain, tawag yan, minsan yung husband pa sundalo, mayroon silang mga pagkain na hindi nabubulok, at may mga tablita sila, pang malakas. So dahil battle yun, kailangan pupunta. The same way rin sa atin. Habang nandito tayo sa mundo, mayroon tayong kaaway. Na humaharang doon sa pagtawag sa atin ng Lord. Ayaw na tayo magtagumpay. Ngunit sabi ng Lord, hindi niya tayo pababayaan. Dahil tayo'y mga anak ng Diyos. Amen? Kaya huwag kayong matakot. O pag humayo kayo, pag may problema kayo, amen, napakaganda yan pag may problema. Ako nga, pinsan may problema, nasanayan ko na yan. Ay kung magpunot noon, minsan stress kayo, ano bang problema na to? Ano ba yan? Hindi pa nga tapos, andyan na naman. Pag may problema kayo, Lord, amen, it's a great privilege po. Alam ko, may nakalaan ng pagpapala. I mean, yung blessing, alam ko po, ako'y magtatagumpay dahil kasama kita. Amen? So sabi ng Lord, hindi nagtatapos doon sa kadakilaan ng kaligtasan na binigay niya sa atin. Gusto niya rin na tayo ay maging ma-empower tayo ng Holy Spirit. Kaya ang topic ko ngayon, ang pagbabautismo sa Diyos Espiritu Santo. Napakaganda po ito kaloob na ibinigay sa atin ng Lord. Pagkatapos natin tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, na kapag tayo ay napuno ba sa iyo, napuspos. Sa Bisaya kasi, mahirap ng puspos. Hindi ba kayo nakaintindi ng puspos? So, ang term po niyan, ma-feel ka, mapuno ka ng kanyang kapangyarihan upang mamuhay tayo na ayon sa kanyang kalooban. So, ano yung mamuhay na ayon sa kanyang kalooban? Minsan tayo, mga Kristiyano, minsan sa amin sa church, sabi ng may pastor, marami dito na hindi pa born again. Ang tagal ng Kristiyano pero wala pa rin, hindi nagmamanifest ang katangian ng ang Panginoong Jesucristo sa buhay niya. Dahil hindi siya empowered by the power of the Holy Spirit. Wala sa kanya dahil masyadong isang Kristiyano ba tawag yung powerless? Pag sinabing powerless, mayroon bang Kristiyanong powerless? Meron. Oo. At ipag-isa kay Lord, pero dinidid pa naman ng Panginoon. So itong Holy Spirit ay siya yung maging gabay, siya yung maging parang guardian angel natin, siya yung comforter natin upang namamagitan sa atin, upang tayo'y mapalapit sa ating Panginoon. Ibinigay niya ng ating Panginoon nung siya umakyat sa langit, ang ating Panginoong Jesus, sabi niya sa kanyang mga disipulo, huwag kayong malungkot. Ako'y paakyat sa ating Ama, hindi ko kayong iiwanan mag-isa. Ibibigay ko masigit na makapangyarihan ang Holy Spirit na siyang gagabay sa inyo. Siya yung tutulong sa inyo. Kaya kung magbasa kayo ng Biblia, naiintindihan nyo ba? O basa lang kayo ng basa? Mamaya, basahin nyo itong Biblia dahil meron na kayo. Ang pagbabasa ng Biblia, kailangan manalangin ka. Ito nga pastor nyo, sabi nga ni Pastor Chris, nag-intercede sila pag sila yung mayo. Kailangan may prayer and fasting. So, ganun din po kami sa aming paghayo. Dahil alam namin mayroong kalaban. Nag-aabang lang yan kung kailan ka pwedeng atakihin. Kaya nga kasabi kanina, kailangan yung puso mo ay pure. Walang mga dungis-dungis yan. Dahil yan ang kahit maliit na kasalanan yan, yan ang ng diablo, huwag na makapasok sa buhay mo. Kaya huwag mong hayaan na makapasok siya. Kailangan magpasuri tayo. Kailangan natin ang Holy Spirit na, Holy Spirit, help me. Help me to pray. What are the things to pray? Ano pong dapat kong ipanalangin? At ang Holy Spirit ang siyang mismo mag-reveal sa inyo kung ano yung mga bagay na kasalanan mo. Minsan sabi natin, wala man akong away, wala akong kasalanan. Yun ang batayan mo. Minsan mayroon kang nasaktan na hindi mo akalain. Diba? Pero the Holy Spirit, tutulungan kanya kung ano yung mga bagay na yun na siya naging hadlang. Kaya bilang isang Kristiyano, ang itong
pagpupuspos sa atin ng banal na Espiritu Santo ay malaking bagay upang tayo'y matulungan, lalo na po sa gawain niya. Ako po, isang simpleng membro po, tinatawag ko po ni pastor na pastor, hindi pa ako pastor. Isa akong simpleng membro ng aming iglesia, leader lang, isang leader sa Free Bible Ministry namin. At sa akin, sa pagtawag ng Lord sa akin, meron akong special na anak, autism po siya. 39 years old na siya ngayon, non-verbal. So, mahirap yun. Paano alagaan? So, meron naman tagabantay sa kanya. Meron akong 2 apo. So, kung tutuusin, busy ako sa bahay. Pero Lord, pribiliyo po itong pagtawag mo sa akin. Hindi po hadlang ang aking mga apo. Ayusin mo ang aking oras. Gusto kong maglingkod. Nung ako'y naglingkod sa Panginoon, doon ako pinagpala. Nakikita ko talaga ang provision. Nakikita ko, hindi man sa pera, in so many ways, magbukas ang dulungawan ng langit at talaga mang ibubuhos ng Lord, hindi lang sa financial, kapayapaan, katagumpayan. Hindi ko pwede nga, hindi naman ako nagmamayabang, maayos ang buhay ng aking pamilya, ang aking mga anak, ang aking mga apo. Minsan, Lord, thank you. Dahil talaga naman ang Holy Spirit ang siyang tumutulong sa akin ngayon. Paano ko i-minister, dahil naman ako pastor, sa magaan na paraan. So, napakaganda po. Sa oras na ito, kailangan i-design nyo yan. So, nag-design ba kayo? Huwag lang kayo makinig, ha? Sabi ng Lord, kapag makinig ka ng kanyang mensahe, kailangan ikiling mo ang iyong mga tenga. So, pagkiling sa tenga, ano ibig sabihin? Hindi ba di ganon? Pero spiritually, kailangan pakinggan mo yan ng mabuti, itanim mo ng malalim sa iyong puso, dahil ang salita ng Diyos ay buhay ito. At ito'y nagdudulot ng kagalingan, kasaganaan, at kapayapaan, ang salita ng Diyos. Kaya, napagaganda po sa amin sa pagbibigay ng Biblia, mandato po sa amin, the Friends of Jesus Christ, basahin ang Biblia from Genesis to Revelation. Nagsusulat kami ng journal. Ano ang rema? Alam niyo ba ano yung rema? Ibig sabihin, ano yung mensahe na tanggap mo kay Lord at paano mo ito i-apply. So, malalim na ito sa mga leaders. Kung pwede rin pa rin sa members, pagtuunan mo lang ng pansin. Kapag nagbasa ka ng salita ng Diyos, huwag na lang buklat ng buklat. Hindi po pwede ganon. Minsan, mayroon kaming naka-insert mamaya, may daily Bible guide. Pwede nyo sundan yun, may date. Kung ano, February, ano ngayon? 21? So, anong mga babasahin mo doon? At mamili ka lang, ito Lord, akma ito sa buhay ko. Tapos, Lord, nangusap ka dito sa akin, paano ko ito i-apply? Holy Spirit, help me. Paano ko ito isabuhay? Matututo kayo at lalago ko kayo. Hindi enough ang pagpunta lang dito sa church, maganda po yan kasi tuturuan kayo, makinig kayo ng salita. Pag uwi sa bahay, namnamin nyo yung natanggap nyo, dili-dilihin araw at gabi. At para ba ito? Para sa anto? Para sa iyo yan. Namnamin nyo mga kapatid. Doon po kayo. Kaya mahalaga sa amin ang Biblia na ibibigay talaga namin direct to the members, individually, at ipinapahayag namin. Paano ito gamitin? Hindi lang basta basahin. Kailangan isabuhay, namnamin. Dito ka lalago, dito lalago din ang iyong relasyon sa Panginoon. Kasi ang gusto ng Lord, yung deeper relationship sa Kanya, yung bang malalim na relasyon, doon nalulugod ang ating Panginoon. Amen? Sino ba dito nagbabasa talaga ng Bible? Araw-araw, be honest. Wala, ganun din ako noon. Matagal na ako nag-outreach. Hindi pa ako leader noon. Susulat pala ng Biblia. Pero nangusap ang Lord sa akin na kailangan namnamin ko yung kanyang salita. Dahil ang pangit naman nakatayo ko dito sa inyo na hindi ko binabasa ang kanyang salita, di ba? Ang mga pastor, tumatayo dito sa harapan, hasang-hasa sila dyan sa Biblia. Nababasa nila from Genesis to the Revelation po yan. So, ganun din po kami na pinagtuunan namin ng pansin. Pinagsumakitan po namin talaga. Dahil nakikita namin ang gaano ang power nito sa tulong ng kanyang sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. Ang magbabautismo sa inyo ay ang ating Panginoong Jesus mismo. So, gagamitin lamang kami, pati yung pastor. So, basahin ko lang yung Word of God. Lucas chapter 11, verse 13.
Kung kayo masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya yung Ama na sa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa sino mang humihingi dito sa Kanya. So, humihingi. So, hindi lang sabi, na, Lord, okay, nandito ako, pero kailangan i-desire mo, Lord, sa oras na ito, hinihingi ko po yan. Sa pagpalihas sa atin, o hindi man kayo ilihas, Lord, sa araw na ito, kung puso ko ako nananalig, na matatanggap ko po yan. There are 9 gifts of the Holy Spirit po. Marami yan. At hindi pwede, wala ka ni isang natanggap dyan. Kailangan hingiin mo yan kay Lord. Amen? So, kasi ang Lord, kapag hiningi mo yan, ibibigay niya. Yun ang pangako niya. Sabi niya, gaano pa kaya ang iyong Ama na sa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa sino mang humihingi nito sa Kanya. So, mamaya po, ang leading ng Holy Spirit, kung maglihas kami, depende po yun, manalig lamang kayo. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagpatong ng kamay, ang importante na nanalig kayo. Amen? Okay. So, ang Diyos hindi po nagbabago sa kanyang pangako, kaya manalig tayo mamaya. At ang Diyos din po ang siyang magbabautismo sa atin, ang ating Panginoong Jesus. So, ang 9 gift of the Holy Spirit, ang madalas niyang ipinagkakaloob ay speaking in tongues. So, kanina, nag-speaking in tongues ang ating worship leader. Ayun Lord, salamat. Alam na po dito sa iglesia dito. So, sino pa dito nag-speaking in tongues? Salitang panlangit na tawag dyan. Sino pa po? Speaking in tongues. So, speaking in tongues, i-introduce ko lang naman sa inyo ito, maiksi lang. Ito ang salitang panlangit na ang kausap mo dito ay ang ating Panginoon Jesus mismo. Hindi ito maunawaan ng katabi mo, pero lang kung mayroon sa discernment of the Holy Spirit, interpretation of the tongues, na marunong siya mag-interpret. Yun ang gift din, isa din yun. Ang speaking in tongues ay napakahalaga ito sa bawat Kristiyano. So kami, lalo na ako, pag ako'y nanalangin, di pa pag umaga, sino nanalangin dito? Di ba umaga? Araw-araw, nanalangin ba tayo? Ako po, nasanay ako manalangin ng madaling araw, 5 o'clock. So minsan, after ng morning prayer ko, pag-afternoon, parang tibok ng puso ko. Minsan sa isipan ko, Lord, ikaw ba yan? Hindi ko pa narinig yung boses niya, pero yung tibok ng puso ko, parang may nag-uudyok na manalangin ka. Siguro, ano kaya ang ipanalangin ko? So, hindi ko alam. Kasi parang puso ko gustong manalangin. O siya, talaga. So, yun, nagagamit ko yung speaking in tongues. Yung time na yun pala, yung anak ko, pauwi, galing sa eskwelahan, sa UST siya, architect ko, kinuha niya noon. Nung pauwi siya, magkukommute lang, mayroong moldapper sa kanya. Tinusok niya, akala ballpen. Sa akin na yung wallet mo. Ginanon niya. Pag ganon niya, tulis pala, kutsilyo pala to. Pagtingin niya sa holdapper, maliit lang sa kanya. Malaki yung anak ko, matangkad. Pero nandun ang presensya ng Lord na huwag siyang lumaban. Kasi nag-wait, yung anak ko, malaki din yung braso nun. Pero hindi siya lumaban. Ibinigay niya yung pera niya, 600 pesos ang natira niya para pamasahin na rin niya, mag-commute. Ibinigay niya, pati ATM niya, binigay niya. Tapos sabi ng holdapper sa kanya, ano ang pin code nito? So hindi ko na maalala. Wala namang laman yung ATM niya. Minsan lang naman siya nag-withdraw. Just in case lang yung emergency na anak. Wala pa kasing GCash noon eh. Wala pang GCash. Anak, mama, meron kaming project. Kailangan ko rin ng pera, ganito. So, pwede akong mag-deposit sa bangko. Magamit na yung ATM. Pwede siya mag-withdraw. Iyon walang laman. So, sabi niya, hindi ko na maalala yung pin ko. Dahil minsan lang naman siya nag-withdraw. So, tumakbo kaagad yung holdapper na yun, 600 pesos na kuha niya. Ang anak ko, nanlamig. Sabi niya, salamat. At nung umuwi siya, nag-taxi. Siyempre, wala siyang pera. Nag-taxi siya. Nagtaka ko, bakit ikaw nag-taxi? Ang mahal-mahal. Mama, ganito. Okay yun. Yun pala yung time na nanalangin ako. Dahil yung anak ko, kaya niyang sapakin, kaya niyang labanan. Kung mamaya, may mga katabi pala niya. Pagtulungan siyang saksakin. Dahil meron kaming kasamahan sa church, babae. Mas matapang pala babae, no? Babae siya.
Nagsakay siya ng jeep, kasama na pala niya ng Moldapper doon. Pagbaba niya, madilim yung lugar nila. Pagbaba niya, inakbayan siya ng dalawang lalaki. Inakbayan siya. May pagka-masculine din yung parang kung tumilos, parang ano-ano. Ginanon niya dalawang lalaki. Tapos bigla siyang ginano, akala niya, ginano na yung likod niya. Saksak na pala yun. Hindi niya naramdaman na sinaksak siya. Basta ginano niya yung mga lalaki, sinaksak siya sa likod, nabitawan siya, tumayo siya doon, tumakbo siya, nakarating sa bahay ng duguan. Yung pala, nasaksak ang likod niya, natamaan ng konti ang kanyang baga, at gumastos sila ng 120,000 pesos. Kaya yun, mabuti na yun, 600, bigay mo na ang pera. Binigyan ng wisdom ang Lord na hindi na siya lumaban kasi baka mamaya maraming lalaki, baka saksakin gabi pa. So mahirap kasi sa mga lugar na yun. Kaya minsan, may pag-udyok ang Lord, ang Holy Spirit na manalangin. Ano kaya panalangin? Magula-hula na lang tayo. Na Lord, ang panalangin pa namin, Lord, tulungan mo ako, bigyan mo ko lang kasan, yung provision. Pero mayroong gustong plano ang Lord. Kaya yung time namin, parang ako'y may udyok na hindi ko alam, nanalangin, hindi ko talaga pwede hindi ako nalalangin. Dahil yung asawa ko nagtatrabaho, yung mga anak ko, ano yan. God is good. Yung mga anak ko natapos na ngayon, sa kanila may mga trabaho na walang nangyari sa kanila, maayos ang trabaho nila. Yun pala ang regalo ng Lord. Kapag ikaw ay napakasipag sa kanyang gawain, tapat ka sa kanya, ay talaga namang ang sukli, sobra-sobra ka, hindi mo na kailangan ihingi. Kapag manalangin ka, maging intercessor tayo. Huwag minsan ay ko nang humingi. Dahil alam naman ng Lord, kahit hindi ko pa hiningi, binibigay niya. Kaya yung Pastor Chris kanina, nag-uusap kami, yung iba yung provision talagang himala. Sa atin naman, may provision ako, mag-testimony lang ako konti. Ang sabi ng Lord sa akin, umayo ako. Ang hirap pa yung magbitbit ng Biblia. Bitbitin mo yan isang box, 20 kilos yan. Yung isang pirasong Biblia, 1 kilo yan. So mabigat yan, mga kababaihan, hirap kami magbitbit. Lalo na ngayon, senior kami. Ang prayer ko, Lord, mangingi ka kasi ako kay Lord, ayaw kong tingnan ang Lord na second hand lang akin hindi, brand new. Lord, bigyan mo ako ng brand new sasakyan na kasya ang Biblia. Biblia lang ang hinigo ko. Mayroon akong pick up. Specific akong hinihingi. Pick up, Lord. Na mayroon akong lagyan ng Biblia kasi hayo kami Mindoro, Pangasinan, Tarlac, Baguio City, kung saan kami bailan. Ang hirap, minsan ipadala namin ng Biblia, minsan hindi pa nakarating sa pastor. Paano kami mag-outage? Wala pa yung Biblia. Kaya ngayon, binigyan ako ng Lord yung pick up. Hindi yan, yung Estrada, nasira na po. Binigyan ako ng bago. Tapos next, hingi naman ako kay Lord. Kapag tapat ka kay Lord, hindi ka mayang humingi. Dahil parang mo na siyang tatay. Sabi mo, Lord, nagaya ako, sikanhan mo lang. Ako pag humingi ako, Lord, brand new. Alam mo, totoo ko yan. Wala pa ko nilagas na pera. Amen. May ginamit ng Lord, kahit sayo ni Pastor Chris kanina, nagamit ang Lord ng pindaluyan, nagpapapalat sa buhay mo. Kaya masarap kong maghayo. Kaya humingi ako kay Lord, sabi niya, anak, ano mangingin mo sa ating ama? Sa pangalan ko, ibibigay ko ito sa inyo. Hayo ka eh. O Lord, marami na naman akong kasama sa outreach. So, hindi man magkasya ang pick-up dahil 1, 2, 3, mga 4 na yan kasama ang driver. Lord, pwede ko Starex. Starex talaga, hindi yung bana. Starex ang hiningi ko. Nakadalawang Starex na ko, binenta ko yung isa, bumili naman ako ng bago, binigyan ako ng Lord. May ginamit ang Lord, full payment, hindi utang. Diba? So, napakaganda yung mga ganyang bagay na sabi ng Lord, kasi kung nagpipray ako, Lord, ako'y pinili mo. Pinili mo ako humayo, mamunga, natilig na mamunga. Panginoon, kita mo naman ang puso ko. Puso ko ay naging tapat sa iyo. Tulungan mo ako sa gawain ito. Bigyan mo po ako ng pangailangan, provision sa aming hotel. Alam mo ba, hindi talaga ikaw magkukulang. Huwag mong tingnan yung bulsa mo, yung pera mo, kung saving mo, kung wala kang pera sa bangko. Tumingin ka sa itaas sa ating Panginoon. Amen. Tunay ko yan. Si Pastor Chris, nag-share kami kanina ng mga kung anong ginawang mga ng Lord. So sabi ko, tama nga, ang Diyos talaga ay tapat sa kanyang pangako. Hindi kami nakukulang.
Kung hindi ako humayo, hindi ako makakarating sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Hindi pa ako makarating. Dahil full-time mother ako. Dahil mayroon akong special child, autism. So, chemical engineer po ako. At sa awa ng Diyos, nakapasa ako ng exam, hindi ba ako matalino. Pero Lord, hindi ko na 3 years ko lang nagamit. Nagtrabaho ako isang mining as a laboratory analyst. Noong nagkaanak ako, nag-asawa at mayroon akong autism, nag-full-time ako sa aking anak. Nalungkot ang buhay ko. Lord, hindi pa ako Kristiyano noon. Hindi pa ako Kristiyano noon. Marunong ako lumapit sa Kanya. Sabi ko, Lord, anong kasalanan ko? May plano ka ba? Yun ang plano ng Lord. Mayroon akong special child. Hindi siya naging hadlan. Blessing po siya sa buhay ko. Amen. So ngayon, suriin natin ang ating puso. Dahil ang Lord, sabi niya, ipagkakaloob ang sino mang humihingi nito sa Kanya. So, humingi na ba kayo? Napakaganda. Kapag tayo na puno ng Kanyang banal na Espiritu Santo, mararamdaman mo, Lord, parang andito ang presensya mo. Damang-dama kita. Hindi ka malayo, kundi andito ka lamang sa akin. Salamat po. At bibigyan ka. There are 9 gifts of the Holy Spirit. Ano sinabi ko, yun ang unang minsan. Madalas na binibigay niya yung speaking in tongues, salitang panlangit. Pero may kondisyon. Kailangan ang puso mo ay malinis. Hindi siya maka-empower sa iyo kung mayroon kang galit, mayroon kang hindi pinapatawad. So kailangan sa oras na ito, magkakaisa tayo, manalangin. I-surrender natin yung mga puso na niya na hindi pure. Amen? Na Lord, tulungan mo ako. You are just and faithful and ready to forgive all my sins, O Lord, and all my unrighteousness. Sa oras na ito, linisin mo ako, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Because your blood never loses its power, O Lord. Malinis tayo, tapat ang Diyos. At ma-empower tayo mamaya, pagliyans ng inyong mga pastor, andun yung pagdaloy na kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen? At tumayo tayong lahat. Galing ko yan sa aming mga ikapo, handog na salapi, sa aming pagbibigay, ito'y tanda ng aming pagsunod sa kanyang salita tungkol sa bibig. Tinuruan din po kami na maging tapat sa aming pagbibigay ng ikapo. Again, hindi po kami hingi sa inyo. Kahit ipiso po, kami po nandito ngayon, magbibigay ng libre sa inyo at ipapahayag lamang namin ang salita ng Diyos. Paano kami pinagpala physically and spiritually. So dito po sa pagbibigay ng aming ikapo, dito po totoo, tapat ang Diyos. Sabi niya sa kanyang salita, sa Malakias chapter 3 verse 10, sabi niya, ibigay niyong buong-buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangailangan ng aking templo. Sabi ng Lord, subukan mo anak, gawin ito. Sumunod kayo. Kundi bubuksan ko ang turungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, sisingit lang po yung life testimony ko noon. Yung aking mga anak, sabay-sabay nag-college sila, may nurse, may architect, may IT, sabay-sabay yan, mahal ang tuition. Lalo na pag sabay-sabay, mama, tuition na namin, ganito. Lord, ayaw ko po mag-promissory. Kristyano na po ako noon. Lord, magbigay po ako. Yung aking tithes, tinuruan ako ng Lord na magbigay ng tapat. Alam naman natin, kano ba yung tithes? 10% of your net income. Hindi yung hindi pala net income. Ano yung wala pang bawas. Yung gross na income mo. Halimbawa, 20,000. Wala pang bawas-bawas na pag-ibig, PhilHealth, ano pa ba yung bawas dyan, mga tax. Walang bawas. Kung may sweldo ng asawa ko ng 50,000, doon ako mag-start ng compute ng 10%. 5,000 noon, tinuruan ako ng Lord. Dahil matagal din ako naging tapat sa pagbibigay ng kapo. Kaya pala parang walang buhay ko, parang kulang-kulang pa rin. Nagbibigay ako ng kapo, pero kulang-kulang. Nung nabasa ko ito, sabi ng Lord, ibigay mong buong-buo. So hindi tingi. Sabi niya, buong-buo. Ang sa akin noon, sa isip ko, magbigay lang ako ng kapo. Paulit-ulit kong binasa to, kailangan ko lang buong. Kaya kung 50,000, 5,000 lang is na 10% ng 50,000, i-set aside ko kaagad yan. Ilalagay ko na yan sa sobre, sa tithes form namin.
Bago ako magkaltas ng Meralco, Manila Water, kung ano yung mga bayarin dyan, kung ano pa, pag una ang tithes, 5%, so 10%, so 5,000, bago ako magkaltas. Lord, wala na pong natira, Lord, kunti na lang. Sabi ng Lord, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, anak. Bubuksan ko ang dulungawan ng langit. Totoo po ito. Kung nakatingin kayo sa'yo, totoo ba yan? Totoo po. Nung nagbigay ako, nung aking 10% at more than pa doon ay binibigay ko ngayon. Hindi na po 10%. More than pa doon. Kapag ikaw, i-try nyo magbigay. No? Magbigay mo na kayo, kunti-kunti lang doon sa mga kapatiran mo. Maging generous kayo. Pero kung sa tithes kayo magbibigay, tapat kayo sa pagbibigay ng 10% or more than that pa, ay talaga naman, hindi ka magkukulang. Talagang kung kaya mo kailangan, andyan. Totoo po yan, kami lahat. Si Beth nga, sabi niya, Sister Glossy, kita ko talaga ang mga, may-prosper ako na Lord sa aking trabaho, at naging, kasama ko na yan siya pag mga youth camp. Ang mahal na youth camp namin ngayon, 2005. 3,500 ata, subsidized ng church ng 1,000. Ang last payment is March 15. So, tingi-tingi ang bayad, 500, 1,000, 1,000, so 2,500. Kaming mga leader, Lord, talagang lumulod na kami kay Lord. Ang daming youth, mga 20. Dapat magtrabaho yan. O, yung baon nila, kunti lang. Tita Clausie, ito lang po ang maibigay ko, 50. Ay, okay lang yan, wag mong lang yan. Bigay sila ng 50. Next week na naman, bigay sila ng 100. Bigay ng 20. Nakabuo sila ng 500. Ito, Lord, itong mga nag-effort to, talagang hindi ito magkukulang. Makabuo kami ng 2,500 sa bawat isa, ang fully paid namin yan. Amen. So marami kaming paraan, fundraising, nagbibenta kami ng mga damit, yung damit na bago nga hindi yun. May mga ibang gamit na binigay sa amin na hindi namin nagagamit, yung mga make-up, o mga kung ano na hindi nagamit, nabenta namin. So, maraming paraan, binigyan kami ng wisdom ng Lord. At sa ating buhay mismo, more than 10% ang binibigay ko kay Lord, at nagbibigay pa kami sa aming pastor, nagbibigay pa ako sa mga kapatiran ko, Lord, parang ano yung puso ko sa aking kapatid, may sakit, nagkukulang. Lord, magbigay po ako, ilagay ko sa tithes. Hindi ko po, iniiwasan ko yung magbigay personal sa kanya. Mamaya, baka nakadepende yan sa akin. Maraming pera, Sister Glossy. Pwede ba gano'n? Pero yung sa akin, ano ko dito sa aking tithes, halimbawa, Sister Maria, sabi ko, 200. Galing sa church yan. Pag tinanggap niya yan, may magbibigay sa kanya yung mga admin sa amin, in charge yan. Hindi niya alam sino yung nagbigay. Sinod ang pasalamatan niya. Hindi ako, kasi hindi niya alam eh. Mas gusto ni Lord yung bang cheerful giver. Maluwag sa kalooban kung magbigay. I-try niyo po yan. Huwag kayong madamot. Kapag ang tao nakaganon ang kamay, lalo na sa tithes, ayaw magbigay, kumbaga tingi-tingi, ay huwag mong tingiin. Sabi ng Lord, oo. Subukan mong gawin ito, sabi ng Lord. Bubuksan niya ang langit at ibuhos sa inyo ang pagpapala in so many ways. Hindi lang sa pinansyal, in so many ways. Pwede sa kagalingan, pwede sa kapayapaan ng puso mo, sa relasyon mo sa pamilya, maraming bagay. Kaya ako parang excited kung mag-share ako dito, tinitingnan ko yung oras. Dahil hindi ko pwede i-share ang buong buhay ng mga bagay ginawa ng Lord. Marami po, maraming ginawa ang Lord. Excited ko kami mag-share, pero limited lang ang oras namin. Kaya hanggang dyan lang. Kasi baka mamaya, antukin na kayo, gutumin na kayo. So, i-share lang namin paano kami pinagpala ng Lord. Kaya nagbigay kami sa aming pastor, isisingit ko din. Ano nababasa ng pastor namin. Dahil lahat ng tithes form namin, sa likod, mayroon kaming prayer request. Lord, mga kagalingan, sa ganito. So, babasahin ng aming assigned pastor. Kasi malaki ang church namin. So, may naka-assign na pastor by praise group. So, ako praise group light. Mayroon kaming pastor, naka-assign sa amin, yung iba din. So, babasahin ng pastor, ano yung prayer request ko. At doon, nagbibigay din ako sa kanya. Sa aming senior pastor, sa aming area pastor, at sa ating tithes, full tithes, doon sa Biblia. Full tithes, doon ako sa Biblia. At yung mga bigay-bigay ko sa mga pastor, yun yung pagkasik ng binhi na ang nagpapalago nito ang ating Panginoong Jesus mismo. Kaya hindi kami magkukulang. Nag-share kami ni Beth,
galing Manila, what? Ordinata na tayo? Ang bilis. Sabi ng driver ko, parang ano lang yung takbo mo, parang slow lang. Hindi ma'am, 140 po yun, ha? Hindi namin napansin. Nag-share kami doon sa mga bagay na binigay sa amin ng Lord. Kaya sabi ng Sister Beth, ito na yung calling sa akin ng Lord. Naibuhos ko na ang aking panahon para sa Kanya. May trabaho yung tapo. May trabaho siya. Pero binigay niya ang kanyang panahon para kay Lord na maglingkod. Sayang, huwag kayong maging kontento na church goer lang kayo. Upo, punta sa bahay. O hindi pa magbasa ng Biblia, hindi pa manalangin. O yun yung Kristiyano powerless. Paano makakilos ang Lord sa buhay nyo? Kailangan unahin nyo na Lord, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Sabi na, unahin nyo ako mga anak. At ipagkakalog po ang mga bagay kahit hindi nyo pa sasabihin, alam ko na yan. Alam na alam ng Lord, siya ang ating Panginoon. He's the God of all knowing. So bakit na ba mag-worry? Unahin mo lamang siya. Kaya sayang, sabi mo, busy ako maglaba, busy ako magkansa, busy ako maglala. Ay, ang job doon nagsabi niya, ako ang dami kong gawain sa bahay. Kompleto yan. Hindi ako titigil. Lord, gawin ko. Mga pastor, tawagan ko. Minsan, tawagan ko pastor. Ilang kayo? 9. Mayroon pa akong Mindoro Oriental. Mayroon pa akong Davao City. Tatawagan ko yan. Nakaupo ko doon. Sila tawag sa mga pastor. Galing pa ako sa church, pag-uwi. Pag-ising ko na umaga, mag-devotion ako kay Lord. Minsan, sinusulat ko sa papel, things to do. Kay Lord, then, bahay, maglinis ako sa CR ko, sa kwarto ko, gano'n. Ay, may garden pa ako, ganyan gusto ko yung mga bulaklak dyan. May garden pa ako, diligan ko yung garden. Ang bilis ng trabaho ko. Tapos na ako ng 10 o'clock, tapos kakain na kami, balikan naman ako sa mga pastor, tawagan ko sila. Smooth lahat, wala akong sinayang. Ang nawala lang sa akin, mag-mauling. Wala na. Okay sa akin no, nakatipid ako. Kaya minsan, napaka-bless yung mga grab. Kasi minsan, ginagrab ko na yung mga kailangan ko sa gatas, pampers ng ako ko. Dinapaano ko na, online na lang. Kaya ewan ko ang mall, kung mayroon pa bang benta. Kasi ako, meron na naman dumating. Hala, puro na lang online. Sabi sa mama ko, napaka-panatik sa online. Kung hindi magpo-panatik, yung parang access sa akin naman na pagaan. Ayoko na mag-mall dahil magastos. Kaya ka mag-mall. Yun lang ang kailangan mo isa. Mamaya, ang dami mong napulot. Diba? Wala na akong banding sa mga kaibigan ko pa rin sila. Nasharean ko na yung mga non-Christian friends ko. Nasharean ko na sila. Pero hindi pa rin sa kanila napaalis ang sanlibutan. Lousy, para ka namang may mga term pa silang lalampas sa langit. Wala namang kalampas sa langit. Yun naman ang dulo. Oo. Pero lalampas ka na sa langit. Yun yung joke nila ako. Kung amen, kung yun man ang sabihin nyo, para sa kayo naman, okay lang sa atin yung mga joke nyo. O, basta kay Lord. Busy talaga ako. Wala na akong panahon. Pero pag may time ako, pag-upulan ko yan, babalikan ko kayo. Nawala din yung, hindi naman sila, kaibigan ko sila. Masaya naman ako makipagbanagin sa kanila. Pero nag-focus ako sa paglingkod kay Lord. Sa grabe ang blessing sa akin. Minsan masabi ko, Lord, paborito mo yata ako Hindi ko pa nga hiningi, binibigay mo na. Kasi kakasal yung anak ko. May sharing ako. Sabi ko kagabi, naku, answered prayer ako. Kakasal yung anak ko. Nating gastos. Oo, babae yung anak ko. Sunod siya. Siyempre, iba na pala yung kasal na yun. Share na yung babae. Kasi yung time namin, parang lalaki man ang gagastos. Ngayon, iba na. Mayroon din participation. Ang mga kababaihan. Sabi ko nga, mayroon pala yung Lord, malaking, alam mo, Manila, mahal-mahal. Sabi ko, Lord, kailangan ko ng provision. Pero sabi ng anak, Mama, ganito, ganyan. Paano kaya? Sabi ng isa kong anak, malaki ang credit limit ng Mama. Anong credit limit sa credit card? Hindi ko gagamitin yan. Hindi ako mangungutang. Isang Kristiyano, ginagamit ko lang yan sa ating mga outreach, sa mga aeroplano, online, very accessible. Napapagaan yung trabaho ko sa mga bagay, pero hindi lang ako mangutang para dyan. Ang blessing niya nagkakasal ka, hindi ako mangungutang. Sabi, saan ka anong pera, Mama? Kaya huwag mo na problemahan yan. March 26 pa yung kasal mo. Mag-outreach mo na ako. Huwag mo na ako, Mama, ganito, mag-dingdine, may supplier, may bayad, ganito, ganyan. Anak, trust the Lord. Huwag ka mag-ano. Nag-answered prayer ka agad. Ang invitation nila, sa Manila kasi, ewan ko,
dito rin siguro, yung invitation kailangan personal mong ibigay sa ninong ninang para professional record, di ba? Hindi yung text-text, yung invitation, ano ba, text-text lang invitation, yung physical na invitation, kailangan ibigay mo sa iyong mga ninong ninang, puntahan mo yan, baka hindi ka pa kilala ng bubusan. Ayun. Nung pumunta siya, umuwi siya ng gabing-gabi, blessing, nagbigay pa una ang nino, ang laki. Ang laki niya, grabe. Ano na pag-abuti mo talaga? Dahil sabi ko, ayaw mo talaga gamitin yung credit limit ko. Kasi temptation yung sa yung video, may promo, ganito lang yung interest. Hindi ako na. Wala akong ibabayad niyan. Lord, aasa ko sa inyo, may mga ganon. Kasi pag good payer ka, ang ganda ng mga alok nila, napakaliit na interest na hindi mo ramdam na interest. Oo, pero yan ang mga minsan demonyo, magtitempt siya. Kung paano ba ako manali kay Lord, kung hindi, anak, mag-antay ka, pagbalik ko sa linggo, pag-usapan natin yan. Hindi pa nga ako nakabalik, answer prayer na. Kaya, masarap, maglingkod, magsarap, magbigay sa Panginoon, ibalik sa Kanya. Mayaman naman ang ating Lord eh. Sabi niya, matugunan ang pangailangan ng ating templo. Ito, gusto ko nilagyan ng bubong. Templo ito ng Lord, matugunan ang trabaho ng mga pastor nyo. Kayo yung ginawa ng Lord na maging daluyan ng pagpapala ng Diyos para sa inyong pastor. Kaya mag-umpisa na kayong magbigay sa pastor. Hindi yan kawalan. Pag ganyan ang palad mo, tanggap mo yung nakalaan ng blessing. Sigurado po yan. Kasi ganyan ang palad mo. Huwag ka ganun-ganon. Ganyan. Laging ganyan. Giver ka, a cheerful giver. Amen. Talo na ako. Then sabi ng Lord, pagpalain din ang magulang. So ngayon, sino bang mga dito na ang magulang, na siyempre, matanda na yung magulang, nasa inyo, taas ang kamay. Nasa inyo ang mga magulang? Amen. Siyempre, yung iba, wala na yung magulang, okay lang yun. Pag buhay pa ang magulang, minsan, ang mga magulang, pinapasa-pasa ng anak, ay busy ako, si nanay, dyan na lang sa iyo, dyan na lang sa iyo, dyan. Anin kami magkakapatid. So, sabi, nung sinabi nga ang mama ko, nasa condominium siya, sa'yo nagbabantay sa kanyang pamangkin, sa pamangkin ka, ako pala, hindi pamangkin. At sa school, nahilo siya mag-isa. So, pinag-uusapan namin magkakapatid. Napansin ko, pinagpasa-pasa. Tinitingnan ko nga sila, hindi ako nag-volunteer. Hindi ko na ako ay, doon na lang sa iyo, Aileen, wala ka namang trabaho. Inintune ka. Eh si Ate Glossy, busy yan sa church. Ito nang tingin nila sa akin. Busy yan sa church. Hindi yan malagaan si mama. Hindi mo malagain yung nanay ko. Kaya tayo na yun, saluhin mo lang siya sa bahay. Na at least kung magkasakit, may mag-alaga. Pero hindi ko siya, hindi siya malagain. Kaya, pinagkasapasahan ng ating kapatid, napansin ko, sabi ko, wag na tayong mag-discussion, sa atin na lang si mama. Dahil sa isip ko, sa puso ko, ang pagtugtog natin sa ating magulang, napakalaking pagpapala. Pag magbasa ka ng Biblia, ito ang sinabi ng Lord, mga anak, sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. Mga anak, sundin nyo ang iyong magulang, alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. May pangako na naman ang Lord. Ikaw ay giginawa at lalamig ang buhay mo dito sa lupa. Kaya lahat ng sinasabi ng Lord, akin na si Mama. At ang mother ko blessing, naglalaba pa, nagpaplanta, yung mama, huwag ka na nga maglaba. Eh, anong gagawin ko dito sa bahay? Magkakasakit ako. Pero blessing talaga ang mother ko. Nag-bless siya sa buhay ko. Kailanman hindi ako nagkukulang, hindi siya nagkakasakit. Kaya ko sa Lord, thank you na ibinigay mo pagpapala ang magulang. Igalang, mahalin. Yung pag sinabing mahalin, malawak yan. Kaya, kung kupin mo ang mga magulang mo, kung pinag-agawa nyo, saluhin mo yan. Blessing ang ating mga magulang. At respetuhin. Igalang. Amen. So, last, pinagpala at ipinalangin din namin ang pamahalaan. So, pinag-pray na ba ang ating Pangulo? Amen. O, nakikita natin, maraming, pinag-pray din natin ang ating Vice Pangulo. So, wala tayong kinakampihan. Sabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 13, verse 1, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamalaan sapagkat walang pamalaan hindi mula sa Diyos at ang pamalaang umiriiral ay galing sa Diyos.
Kaya huwag niyong tingnan yung kamalian niya, maraming mga hearsay, maraming mga nagsasabi kung totoo ba yan, kung hindi. Sabi ng Lord, ipanalangin. Kaya mayroon kami prayer and fasting every Wednesday, kasama ko doon. Pag may prayer and fasting sa church, kasama ko doon. May gawain kasama, nagkata ng mga prayer, kasama ko. Dahil kung andun, kasi andun ang presensya ng Lord, kasama naman natin ang Lord. Pero pag andun ka, sa mga ganyang gawain, ay talaga nang mapagpalain ka na Lord. Kasama ka doon sa blessing na yun. Kaya pinagdasal namin ang mga pamalaan down to our local government. Huwag natin husgahan, lapastanganin, bibakin, na hindi ito kalugod-tugod sa Diyos. Amen? Sabihin mo, Holy Spirit, ano ba yun? Ano ko ipanalangin? Ganito nakita ko, huwag ko tingnan. Huwag na kayong makinig sa mga sabi-sabi. Kung totoo mo yan, sabihin mo kay Lord, ipanalangin. Dahil pagdating ng eleksyon, bibigyan tayo ng Lord ng isang Pangulo na may takot sa Diyos. Kailangan din sa ating panalangin, tayo mismo mag-depend. Huwag natin tayo husga, yung Pangulo, yung Vice-Pangulo, yung ating gobyerno, ganyan. Tingnan natin ang sarili. Dapat din ba tayo? Pero din tayo kasalanan. Kaya kung mag-pray tayo, Lord, patawarin mo kami. On behalf of our President, Vice-Presidente, at sa aming mga local government, humihingi po kami ng tawad. Pati ako mismo, patawarin mo ako, Panginoon. May maraming fiesta ngayon, mga idolatry, kung dos-dosan, mga gano'n. Marami tayong dapat ipanalangin. Amen? At yung anong bansa na siyang daluyan ng papapala para sa buong mundo? Anong bansa yun? Nakarating na po ako dito 14 times. Israel. Ito ang bansang itinatag, ito ang bansang itinalaga ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbalik. So, hindi lang Free Bible Ministry, mayroon din po kaming Israel Ministry. So, every year, during the Feast of Tabernacle ng Israel, some of our members, isa na po ako doon, pinag-pray ko, Lord, meron na namang provision na ibibigay mo. Desire ko talaga, hindi man ako nakapunta ng Korea, hindi ako nakapunta ng saang lugar ng ibang bansa. Gusto ko po yung bansa mo, balik-balikan ko. Na ito ang bansa may tipan ka, ito ang bansa may pinangako ka, dito ka babalik doon. Gusto ko pagpunta ko doon, baka doon ka babalik. Kasama naman tayo niyan, kahit saan siya. Pero Lord, gusto ko, yun ang bansa mo. Dahil ito ang pinili mo, ito yung bansa pipiliin ko para sa aking buhay. Kaya, with the friends of Jesus Christ, kami po isa sa representative para sa ating mundo, sa ating bansa, na pagpalain ang bansang Israel. So, nagbibigay din po kami ng suporta. Kaya sa ating tithes, ang dami kong nabigay, more than my tithes, nagbibigay din po ako sa Israel ng kaunting bagay lang. Dahil mayroon silang aliyah. Ano yung aliyah? Coming back, yung mga Hudyo, para po sa Pilipino, kung saan ang mga Pilipino sa iba't ibang bansa, di ba? Nagkalat tayo, OFW. Ang mga Israel, nagkalat din po sila. Nasa iba't ibang bansa sila, ni-prosper sila ng Lord. Pag ni-prosper sila sa ibang bansa, siyempre, mahirap na yung bumalik. Ba't pa kung pabalik sa Israel? Naghira na doon. Pero hindi, nakikita namin aliyah. Yun ang will ng Lord na babalik sila doon sa bansang Israel. Dahil doon babalik ang Lord. Kaya nagbibigay kami ng suporta para ang ICAJ, yung ICAJ, second organization, na nagbibigay support sa mga Hudyo na gustong bumalik. Ang mga pair nila, hahakot sila ng mga Hudyo sa ibang bansa, dadalhin sa Israel. Marami na pong bumalik, nakikita namin. Dahil mayroong mga kumakalat na yung anti-Semitism. Ang ibig sabihin nito, kung saan sila pinipersecute sila, at sa kabila, salot sila, hindi ko sila salot. Sila mga anak ng Diyos, pinili ng Diyos, kaya naka-persecute sa kanila, pinapaalis sila doon sa kung saan sila lugar, kaya sila bumabalik. May plano ang Lord. Pabalikin talaga sila. So, with the friends of Jesus Christ, naging bahagi ko kami dito na magsuporta sa Israel. Amen. At nakarating po ako last year, kahit gira doon, wala namang gira, tahimik na eh. Pumunta kami doon, at God is good, mga 12 days kami doon. And Lord, thank you sa provision. Tuloy-tuloy mo ako binibigyan. Kaya kapag ikaw masipag sa Lord, malinis ang puso mo, malinis ang hangarin mo sa iyong kapwa, at naglilingkod kay Lord, ay bakit pa kaya ano mang hinihiin mo kay Lord? Sabi ng Lord, ibibigay ko sa inyo. Makikita nyo, sabi nyo, Lord, parang paborito mo ako. Huwag kang magalinlangan humingi. Humingi ka. Amen? Okay, tumayo kayo lahat at manalangin. Dito